Huwag niyo na po kaming hanapin sa mga presinto sapagkat ang inyong mga pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911. Darating ang inyong mga pulis sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Fe Octaviano. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Mahigit 7 milyong halaga ng shabu na kumpiska sa drug suspect sa Tagbilaran City, Bohol. Most wanted person sa kasong rape na sa Cote sa Marikina City. At 17 miyembro ng Communist Terrorist Group kusang sumuko sa mga otoridad sa Albay. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig na adong pakikibaka at pagbabalik sa mapayapang pamumuhay. Nakatutok dyan si Police Staff Sergeant Merculito Lovendino Jr. 17 miyembro ng Communist Terrorist Group ang kusang loob na nagbalik loob sa pamahalaan Albay Police Provincial Office. Nangyari ang pagsuko bandang alas 4:30 ng hapon sa mismong kampo ng Albay Police Provincial Office sa Barangay Santa Cruz, Ligao City. Pinangunahan ito ng pinagsamang puwersa ng Albay PPO, 1st Provincial Mobile Force Company, Ligao City Police Station at OWAS MPS, katuwang ang 49th Infantry Battalion at 9th Infantry Division ng Philippine Army. Ang mga sumuko ay pawang kasapi ng milisya ng bayan sa ilalim ng kilusang Guerrilla 1 Sub-Regional Committee 5. Kasama ng kanilang pagbabalik loob, isinuko rin nila ang 11 piraso ng iba't ibang uri at kalibre ng baril. Sa kasalukuyan, ang mga sumukong rebelde ay nasa pangangalaga ng 49th Infantry Battalion habang ang mga isinukong armas ay nasa kusudian ng Supply Section ng Albay PPO para sa wastong disposisyon. Ayon kay Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., Acting Regional Director ng PNP Bicol, ang pagsukong ito ay patunay ng epektibong operasyon at programa ng pulisya sa rehiyon katuwang ang Philippine Army. Patuloy nitong papalakasin ang mga inisyatibo upang hikayatin ang iba pang kasapi ng rebeldong grupo na magbalik loob at makapamuhay muli sa ilalim ng batas. Tinitiyak din ng pamahalaan na mabigbigyan ng sapat at tulong ang mga sumuko upang tuluyang magkapagsimula ng panibagong buhay. Sila ay isa sa ilalim sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program or ICLIP na naglalayong tulungan ang mga dating rebelde ng CPP, NP, NDF at milisya ng bayan na muling maging produktibong mamamayan. Kabilang sa mga benepisyo makukuha sa ICLIP ang pinansyal na ayuda, tulong sa kabuhayan, pabahay, edukasyon at kalusugan, firearms remuneration at psychosocial skills training para sa kanilang reintegrasyon sa lipunan. Mula dito sa Legazpi City, ako ngayong Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Merculito Lovendino Jr. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balita Police. Maraming salamat.